Please be seated. Responsorial Song.
nations His saving power. The ends of the earth have seen the salvation by our God. Sing joyfully to the Lord, all you lands, break into song, sing praise. The Lord has revealed to the nations His saving power. The Lord has revealed to the nations His saving power. Stand up and go. Your faith has saved you. Maybe the 9 were healed, pero yung isa lang ang naligtas. Okay? Sana hindi yung ihingi natin kay Lord material lamang, hindi lang physical, but pray also for spiritual. If you remember the gospel last Sunday, last Thursday, di ba sabi nga, who among you, Father, you are bad, pero kung humingi yung anak nyo ng mabuting bagay, di ba, bibigyan nyo sila. Okay? How much more your Father in heaven as the Holy Spirit, no, who asked them. No? The Holy Spirit will be granted to those who ask Him. Okay? So meaning, to be grateful is to acknowledge the goodness of the Lord. So ang tunay na pananampalataya is always grateful. Acknowledge for the goodness of the Lord. Diba? May kanta nga tayong, give thanks with a grateful heart. Okay? So give thanks, puno ng pasasalamat, grateful hearts. That's why yung ating pasasalamat, pag gumawa tayo ng kabutihan para sa kapwa, pasasalamat natin yan kay Lord. Okay? Hindi ka gumagawa ng kabutihan para mahalin ka ni Lord. Minahal ka na ni Lord. Niligtas ka na ni Lord. Gumawa ka ng kabutihan para magpasalamat sa Panginoon. Amen? Amen. So that's why be grateful, no? Acknowledge the goodness of the Lord. No? And also our gratitude in God must be expressed in faith. Alam niyo dito sa second reading, sabi nga dito, but sabi ni St. Paul to Timothy, but the word of God is not chained, hindi nakadina. Remember, Paul ay nabilanggo si San Pablo. Diba? Pero maski nabilanggo siya, hindi nag-self-pity si San Pablo. Hindi, Lord, kawawa naman ko, Lord. Akala ko, Lord, protektahan mo ko, Lord. Bakit nabilanggo ko, Lord? I proclaim yung salita mo, Lord. Pero hindi. In spite na bilanggo si San Pablo patuloy nagmimisyon, nagdadasal, nagpro-proclaim, no? Sa bilangguan. Ibig sabihin, hindi hadlang, no? Na ma-imprison tayo, may problema tayo, hindi hadlang yan para magpasalamat or magpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Di ba? Si San Pablo patuloy. Nobody can stop St. Paul in proclaiming the good news. At ganun din tayo. Nobody can stop us, no, in doing what is right and what is good. People may not, baka ginawa lang iba, no, masamang ginagawa, but for us, we continue to do good because God is good. Okay? So, St. Paul was never discouraged. Although in prison, sabi nga, the word, no, but the word of God is not chained. Hindi na bilanggo. Okay? So lahat, ibig sabihin lahat ay pwedeng mapakinggan ang salita ng Diyos. That's why salvation is for all. Ang naligtas dito, di ba, yung isa Syrian, a Gentile. Sa Ebanghelyo, isang Samaritano. Yung belief ng mga Hudyo, sila lang yung pinili, sila yung masave. That's why parang nagalit sila. Bakit ang pinagaling mo? Yung mga hindi Hudyo, yung mga hintil. Yan ba't pinagaling mo? Yun ang ibig sabihin na ang kaligtasan ay para sa lahat. That is the meaning of Catholic. Catholic means universal. Catholic means ang kaligtasan para sa lahat. So wag po tayong maniwala yung ibang sekta na sabi, Sister, ligtas ka na ba? Pag hindi ka magpabinyag sa amin, hindi ka ligtas. Ikaw naman, hindi mo alam. Kung pabinyag ka na doon, kasi hindi pa alam.
Here, the Lord ang kaligtasan para sa lahat. God invited us para maligtas tayo. But we have to respond in faith. Tulad ni Naaman. Diba? Iba yung Diyos niya. But when Naaman was healed, sabi nga ni Naaman, now I know that there is no God in all earth except in Israel. Because of the faith of Naaman, nakita niya ang tunay na Diyos. At doon nga si Naaman na-convert siya at sumunod kay Elisha. So, in this Mass, the reading today reminds us that ang tunay na may pananampalataya ay nagpapasalamat sa Panginoon. A man of faith, a woman of faith, always grateful to the Lord. That's why pasasalamat. Okay? Kasi may sabi, Lord, thank you, pasalamat. Parang pasa, di ba? Word, pasa, parang pinasa mo. Yung pinasa mo ay lamat. Yung brokenness mo, yung hurts mo, yung lamat sa buhay mo, ipasa mo kay Lord. At babaguhin ka ng Panginoon. Hindi yan titingnan ni Lord yung nakaraan mo. Tayo lang ang tumitingin sa nakaraan. Pero pag pinasa mo, nagbago ka, hindi titingnan ng Diyos ang iyong nakaraan. Tiningnan ni Lord ang puso natin that we are decided na sumunod sa Kanya, na magbago tayo para sa Kanyang kaharian. Okay? And so, in this Mass, we ask the grace of God, na sa kabila ng sitwasyon natin, dapat marunong palaging magpasalamat. Maski may problema, Lord, thank you, Lord, at least may lakas pa rin ako, Lord. Lord, thank you, Lord. At least nakapag-isip pa rin ako, Lord, kung paano ito solusyonan, Lord. Lord, thank you, Lord. Maski maraming problema, Lord, may kaibigan pa rin ako, Lord, tumutulong. Huwag palaging complain. Huwag palaging complain. Sometimes, the more you complain, the more parang na-drain yung energy natin. Okay? But pag may problema, that is an opportunity to ask the grace of God. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ni Lord. Hindi tayo pababayaan. So, dahil hindi tayo pababayaan ni Lord, then we have to be grateful. Dapat every day magpasalamat sa Panginoon. Let us all stand.